Alright mga idol, kamusta? Pag-usapan natin ang Pilipinas mga idol. Okay? So ayun na mga idol, no? Tayong mga sumusuporta kay dating President Duterte or tayong mga DDS vlogger, asahan na natin na yung ating account Facebook o YouTube o TikTok magkakaroon talaga ng problema. Basta tayo yung mga DDS supporters, DDS vlogger, asahan na natin yan 110%. Asahan mo na yung account mo i-report ng mga galit sa Duterte or yung mga binayarang mga supporters kunwari. Dahil bibigyan ko kayo ng example mga idol, yung YouTube channel ng Isiminay at saka yung kapartner mo sa balita at serbisyo, kung saan andun nagla-live yung Banateros, kasi si Banat Bay, tinik down ni YouTube. Bakit na take down? May nag-report, ano. At saka hindi yung basta-bastang i-take down mga idol. Pag yung nag-report ay ordinaryong tao lamang. Ibig sabihin yung nag-report noon may kapangyarihang tao, mayroong katungkulan. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi basta-bastang magti-take down si YouTube ng account na yung nagre-report ay kung ano-ano lang. Ibig sabihin nun may kapangyarihan. At siyempre may YouTube Philippines Kaya pag na-research mo ngayon sa YouTube yung Isiminay YouTube channel na wala, diba? Yung partner mo sa balita at serbisyo, wala rin. So ang natitira yung DCE, nakakalungkot lang mga idol. Kasi siyempre nasanayan mo na siyang panuorin dun tapos isang araw pag research mo wala na yung kanilang YouTube account. Nakakalungkot din. Pero inaano ko to, kaya ako gumawa ng video na to para makatulong doon sa bago nilang YouTube account, no? Para subscribe ninyo, i-follow ninyo or at ano pa man dyan para tumaas yung kanilang subscribers. Kasi hindi na lumalaki yung kanilang YouTube account, yung kanilang subscribers tini-take down na. Ibig sabihin kasi nun mga idol, pag ganun effective ka, totoo yung binabalita mo at nasasaktan yung mga putang inang nasa gobyernong mga magnanakaw, yun, gagawa sila ng paraan para mawala yung account mo. Sa TikTok karamihan ng mga DDS doon reported yung account, may mga warning yung account. Nakakalungkot din pero challenging din minsan dahil nga sa mga pinagagawa nila. Kaya lang siyempre pag tulad nung kumikita ka na sa YouTube tapos biglang mawawala yung account mo, nakakalungkot din kasi mawawala yung kita mo gagawa ka naman pa rin bagong YouTube channel, ganyan. Pero pag DDS supporters ka, inspected na yun yung mga ganong pangyayari. Ang hindi lang ano lang doon yung kita mo, kasi tulad si Misterio, yung OFW, mayroon siyang account na hindi niya ma-access. Tapos meron din siyang isang account na tuwing tuwing mag-a-upload siya, nagka-copyright kung ano-ano nakalagay. Ano naman copyright to? Kaya nagkaganon kasi kung ano-anong pinagagawa nila dun sa YouTube channel ng mga Misteryo. Yan yung mga hindi patas na lumaban ng ataka. Lumaban sila ng patas, kunyima sila. Etong account ko na ito na Pixmoto 2.0, malit lang yan, hindi pa nga monetize yan, pero may nagre-report na rin sa mga video ko. Kakaiba yung sa akin motovlogger ako with a political vlog may nagre-report din sa account ko sa mga video ko. Ibig sabihin kasi
effective yung ginawa mo, effective yung mga video, yung mga sinabi mo, kaya i-report nila dahil ayaw nila ng ganoon. Ayaw nila malaman ng iba yung kanila pinagagawa. Kaya nakakalungkot din minsan pero challenging din, no? Dahil marami kami. Nakakaiba lang yung sa akin kasi hindi nila nakikita yung mukha ko kasi nakamotor nga ako, no? Kaya yung mga kasamahan ko nasa bahay sila nagbablog. Samantalang sa akin habang ako'y bumabiyahe nagbablog ako. Yun yung kakaiba sa akin. Hindi nila nakikita yung mukha ko kundi kalsada nakikita nila. Etong EDSA na ito, yun yung nakikita nila. Pero kung nakikita nilang mukha ko, punyeta, wala na yung account ko. Oo, wala na yan. Buti nilang nila nakikita yung pagmumukha ko. Kaya kahit pa paano yung account ko nandiyan dyan. Pero nakahanda naman ako sakaling mawala lang yung TikTok account ko. Wala naman problema niyan. Pati comment nga lang inaano nila nire-report nila pag-comment ka lang na hindi maganda nire-report nila. Kaya minsan maka-comment ka lang ng 80-80 okay na yan kasi para iwas reported yung comment mo. Kasi pati comment pinag-iinitan Ganun ang nangyayari ngayon sa social media mga idol at ang administrasyon ito. Okay, masyado silang sa mga pangyayari, masyado silang affected. Gusto nila sila lang yung pakikinggan, ayaw nilang makinig, ayaw nilang mayroong ibang pinapakinggan yung tao. Gusto nila yung kasinungalingan lang nila ang mapapanood ng mga tao. Yung katotohanan ayaw nila. Yun yung masakit mga idol. Okay, yun yung masakit na katotohanan na lumalaganap ko sa social media. Alright mga idol, hanggang dito na lang, hanggang sa muli.